Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karibin natin, nahuli si Ligarda sa buwatan sa Senado, binulgar na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako po, ito pong si Senate President Soto. Sabi niya po dito sa kanyang pinakabagong pahayag, no? Hindi ako kapit-tuko sa pwesto. Aba, sabi niya po dito, kung majority of the members of the Senate, they want a different leader, okay. Come on. Sabi niya, come on, show me and I will resign. Ganun pala. Ganun lang kadali sa akin yan. Sabi niya, hindi ako kapit-tuko. You can be very sure of that. Nako po. Nako. Ito I think kapit-tuko ka po, no? Senator Soto. Kapit-tuko ka. Kasi matagal na pong sinasabi ng taong bayan na okay, no? Alisin na yan, resign na, sibakin na yan, no? Patalsikin na yan dyan sa Senate presidency kasi wala namang nagagawa. Pero, still, ngayon ka palang papalitan, tapos, scripted pa yung pagpapalit. Scripted naman yung pagpapalit nila ng Senate presidency, ng liderato, no? Dyan po sa Senado. So, kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo na hindi talaga kapit-tuko itong si Senator Tito Soto? Nako. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, mamamayan mo naman. Anong mamamayan? Mamamayan mo naman ang di makatulog. Kapag gumising at gutom ang mga buwaya. Baka namamalayan. Ang tawag doon ay kapit-tiki. Anong kapit-tiki? Sabi po ni Rico Sabi naman po ni Philip mga kababayan para pala si SP Soto sa Itbulaga. Butiki, hindi Itbulagaw. Ayan, Bulagaw. Sa dami niyong tuta, sa pwesto, paano ka masisipa? Hindi naman nasipa ngayon Hindi nga nag-resign. Diba? Pinalitan lang nila, kaya nga drama ito kasi 3 buwan lang magiging Senate President. Itong si Ligarda, di ba? 3 buwan lang mga kababayan. Tapos hindi na natin alam kung sino na naman po yung susunod na magiging Senate President. Ayan. Ano pong inyong reaction dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan din po natin to. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., masaya ako. Natapos na ang impeachment laban sa akin dahil naaabala ako or nakakaabala lang ito sa trabaho namin sa gobyerno. Aba? Masaya si President Bongbong Marcos Jr., no? Sa kanilang drama. Tapos na daw yung drama nila. Di ba? Masaya ako na natapos na ang impeachment, yung drama. Natapos na daw yung drama nila, no? Mga kabayan, kaya masaya si President Bongbong Marcos Jr. Sino bang naniniwalang impeachment yon? Wala pong naniniwalang impeachment yon. Ang pinaniniwalaan po ng taong bayan ay drama-drama lang po yon, mga karabin natin, no? So ito, tingnan po natin yung mga naging komento ng ating mga kababayan. Lalo ninyo lang pinagagalit ang taong bayan sa inyong pinakikitang pagkakaisa ng mga congressman sa pagtatakip ng inyong pagnanakaw at panlilinlang. Tumawa ka hanggat may panahon pa. Correct. Sabi naman po dito ni Chris Libra Zamora, scripted kasi lahat kaya madali natapos talaga. Yung kay BP Sara, ang tagal-tagal natapos nun, di ba? Kasi talagang hindi po nila tinigilan at hindi po scripted din yun, but iba po yung pagkakasulat ng script, no? To really impeach. Ito, to fake the impeachment yung kay President Bongbong Marcos Jr., di ba?
Sabi naman po dito ni Rodi, party-party na naman sa palasyo, sabay singhot, aray ko po. Sos, kalami naman lang jud, oo nga eh. Winjud ni matitigok, windaw matigok mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin, ano? Ayan, ang dami pong mga komento ng ating mga kabayan. Kayo po, ano po ang inyong komento? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video ay eto. Nako, importante din po ito mga kabayan na malaman po natin to. Malaki-laking pera din po ito mga karibin natin ha. PBBM inila ang 500 billion para sa mga programang pangkalusugan. Aba, ito po ay patungkol mga kaubayan. Ito, open nga natin tong balitang ito. Ayan o. PBBM inilaang 500 billion para sa mga programang pangkalusugan. Ano-ano ba itong mga programang ito? Ito, sabi po dito. Teka lang, hanapin natin para hindi tayo magtagal. Napakarami nitong ano. Sabi dito ng Pangulo, mahalaga ang programang ito sa paghubog. Ito, sa pamamagitan, ito i-highlight ko po sabi po dito mga kababayan, sa pamamagitan ng pondo, sinabi ng Pangulo na makakatulong ito sa mga estudyanteng interesadong mag-aral ng iba't ibang larangan ng medisina tulad ng medical technology at radiology technology. Mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina ayon po ng Pangulo. So gagamitin pala ito mga kababayan sa mga estudyante. 500 billion po ito at bihira lang po ang mga batang nagkaka-interest sa medisina. Okay? Mga Pilipino, di ba? Sabi po dito, kabilang sa mga programang pangkalusugan na ipapatupad, ito highlight natin kabilang sa mga programang pangkalusugan na ipapatupad ng gobyerno ay ang zero balance billing, specialty hospitals at bukas centers. Teka lang zero balance billing di ba? Dati pa to no? Dati pang programa ito pero hindi naman. Kayo, kung for example, may kakilala kayong na ospital, talaga bang zero balance billing ang mga ospital natin? Wala ba tayong binabayaran talaga mga kababayan? Yung PhilHealth nga mga karibin natin, napakalaki po ng utang sa mga ospital, di ba? Dahil hindi po nila nababayaran yung mga nau-ospital nilang fully paid nau-ospital nilang mga miyembro. Tandaan po natin mga kababayan, ito po yung balita 500 billion po yan, no? So, kalahating trilyon po yan mga kababayan na ilalaan po dyan. Ngayon, sana naman, no, ay ma-audit ito kasi wala nang tiwala ang taong bayan. Baka mamaya, no, yung kalahati lang yung mapunta sa mga estudyante. Kalahati lang yung mapakinabangan, di ba? Also no? Kailangan talagang ma-check ito. Kailangan masuri ito pag ito ay talagang nagraran na Kasi, nako, biruin mo yung sa flood control projects nga, nadali pa. Ito pa kayang sa pangkalusugan, no? Na walang physical. Pwedeng Pwedeng i-scam na naman to nila Yan ay mga posibilidad lamang. Okay? Those are possibilities mga kababayan. Alright? So ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, nagkagulo na. Naku po, nag-aklasan na sa Senado. Booking si Soto at Legarda Cayetano manunumpa sa Lunes. Aba, ito, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. No? Galang ito. Coach Oli, pasok hihimayin po natin. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoong nangyari dyan. Very, very important. Galing po mismo sa loob. Ito, nagbubwit. Posible ito.
sa Lunes. Ilan na ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano ang numero ng minority block ngayon? 9. Baka mamaya, sa Lunes, 9 na lang kayo at yung wala dyan, sila na ngayon ng 15. Kahit hindi pa nakaboto si Bato, 14 pa rin sila, lamang pa rin. May numero po. Isa na lang. Isa na lang, tatakbo na. May numero po. Patuloy tayong manalangin. Tatagalin. Pero napaka-importante, ako yung nagpapaalala lang. Huwag niyong kalimutang i-like tong video na ito. Simulan natin dito. Explain po natin bakit tinawag na Senate President, Madam Senate President, ito si Loren Legarda. O, ano talagang nangyari dyan? At bakit walang minority block? Pag-usapan natin nahadlangan daw yung plano ng minority na kudita. Okay. Iba po. Iba istor. Nako, sabi ko sa inyo. Ibang nangyari. Mel, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Ayan na. Ayan na. O, ayan na si Madam Chair. Madam Lebiste. Senator Legarda. Ulit-ulit pa, Madam President, tatawa-tawa siya. Observe nyo si Tito sa likod. See you on the yes, session resume. Oh, nagpaalala pa, session, is resume. So pinapaalala nila, legit yung sinasabi mo, Subiri. Kasi, hindi suspended. Kasi pagka session suspended, hindi yun official. So ito, resume. So official yan. Pinaalala pa ni Tito Soto, oy, paalala mo na resume na yung session bago mo tawagin ng Madam Senate President. Already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Observe nyo sila, tatawa-tawa ha. Tatawa-tawa. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula Bumibidyo pa si Pinky Lacson, bumibidyo. Bumibidyo. Pambira. Oh, ba't pala nasasabi ko BJ pag ito? Sige, sa tuloy. mahabang suspensyon, si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment. Ito mo, paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Si Senadora Loren Legarda na ang Ulit-ulit, nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, Paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Si Tito Soto, okay lang. Okay lang, di ba? Nakangiti pa. siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya Nakangiti pa, oh. Ay, natawa-tawa. na nasa session hall. Kasama na si Senate President Tito Soto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. Walang minority. Sagutin natin yan lahat-lahat. Observe lang natin ang nangyayari. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. Ayan, natawa-tawa. No Sige, tawa lang objections kayo. heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Boom! Yun. Okay, So, Coach Oli, may mga nagtatanong, meron na tayong mga natatanggap na tanong at meron tayong nakakausap na tinatanong, anong nangyari? Hindi ba alam ng minority itong ganito? Bakit sila nag-attempt? Bakit nag-attempt sila pero failure? Teka muna, huwag tayong padalos-dalos ha. Una, huwag nating kakalimutan. This is very important. Bakit ba natin papalitan ng Senate President? Iyaan ang tanong. Hindi dahil galit tayo kay Tito Soto. Dahil binaboy nila
yang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Di ba tayo naman, ayaw naman natin dati si Cheese. Pero dahil napakita ni Cheese na siya ay sumang-ayon sa konstitusyon at hindi ito laban ng politika, okay sa atin di ba? So hindi dahil sa gusto lang natin palitan ang Senate President. Yun ang tanong, bakit natin gustong palitan? Binababoy nyo ang investigasyon. Kaya nga dapat. Ha? Wala kasing mga kabayan, no? Walang kwenta. Oh, walang kwenta yung Senate President. Wala man lang silang napatunayan. 'Di ba? Sa kanilang panunungkulan, wala man lang silang napatunayan. O yun po, dahil kaya galit pong taong bayan. Ganun na rin yun, Coach Oli, nagagalit po talaga ang taong bayan dito kay Senate President Tito Soto. Galit po talaga, no? Kaya para humupa ang galit ng taong bayan, eto, maglagay tayo ng bagong Senate President. Babae ang yung ilagay natin para hindi naman masyadong magalit ang taong bayan, no? Kasi pag babae kasi mga karabin natin, no? Parang magaan, no? Magaan po ang pagdadala ng isang babae sa lahat ng mga maiinit na sitwasyon, no? Pero tingnan lang po natin, baka hindi rin magustuhan ng taong bayan itong si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President. Kung ako tatanungin, hindi dapat si Loren Legarda. Dapat galing sa minority ang papalit. Kasi kung ganyan din, magpapalitan lang kayo ng magpapalitan. Ako ng teteng yan. E di protektado pa rin si Tambi. Diba? Kung ang minority tinatawag na Duterte Block, itong majority, Tambaluslos Block yan. Wala tayong pinagluloko tayo nitong mga animal na ito. May ganyan-ganyan pa. Hindi ko, ito is aking opinion lang. Hindi ko alam kung hiningi nitong si Loren Legarda ang maging Senate President at hindi siya napagbigyan ng minority, kaya nagganyan-ganyan siya, or ito ay parang tanim. Parang tanim witness o parang yung tanim impeachment ni Bongbong Marcos. Diba? Alam naman natin yung impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos, tanim din eh. Diba? Tanim. Alam natin walang mangyayari doon. At kani-kanina lang, yun na nga, hindi na pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos. So sa madaling salita, ligtas. Ganito po ang ginagawa nila. Dahil po, mataas po ang sigaw ng taong bayan na palitan ng Senate President. Gumawa rin sila ng tanim palitan. Nagtatawa na pinagluloko tayo. Hindi lang po gusto naming mapalitan ng Senate President. Ang gusto namin lehitimong pagpapalit ng tayo, ng paninindigan. Baka mamaya papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo naman si Ping Lacson. Papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo si Risa. Hindi. Kasi nga mga kababayan, no? Ang chances lang natin dito kung talagang mayroong pumunta doon sa minority, no? At yung minority ngayon, yung existing minority ngayon ay maging majority. Kasi as long as sila pa rin po ang minority, no? Wala po tayong magagawa dyan, Coach Oli. Kasi numbers game po yan eh. Diba? Kahit anong gawin natin dal dito, hanggat walang nasa majority ngayon na pumunta sa minority, no? At ang minority ngayon ang maging majority, no? At yung majority ngayon ang maging minority, walang pagbabago dyan, no? Not unless kung mabaliktad, no? Talagang magkakaroon ng pagbabago. Kasi hihina po sila. No? Hihina po ang kanilang numero. Mababawasan sila. Okay? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Yan, nandyan po sa baba. Subscribe na po kayo mga kababayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po.